Marami ang naiinis dahil sa ubod ng baga ng internet sa Pilipinas. Kaya ayon sa susunod na Pangulo, kung hindi ito may sasayos, bubuksan niya ang industriya ng telekomunikasyon sa mga dayuhang kumpanya. Nakatutok si Victoria Tulad. Peak season ngayon ng mga nagbabakasyon kaya abalang-abala ang travel agency ni Fe Korea. Pero ang problema, nahihirapan daw silang mag-book ng flights dahil sa mabagal na internet connection. Ang isang airline website halimbawa na umaga pa lang ay sinusubukan ng ma-access ni Fe, hindi pa rin daw niya mapasok. Imbis na done na kayo dun sa isa, tapos you're taking other calls na or another inquiry, dun ka lang nagkakaroon ng delay. Hassle yun kasi mag-iintay ka. Yan daw ang isa sa prioridad ni incoming President Rodrigo Duterte, ang pagpapabilis ng internet speed sa bansa na dapat daw ayusin na ng mga telecommunications company. Yung internet connectivity, you improve on the service or I will open the Philippines for competition. Base sa 2015 Ookla Household Download Index, ang gumawa ng Internet Speed Index sa mundo. Pangalawa sa kulelat ang Pilipinas pagdating sa average internet speed sa Asia. Mas mabilis lang ang internet natin sa Afghanistan. 3.64 megabits per second ang internet speed natin, malayong-malayo sa 122.43 megabits per second ng Singapore na nangunguna sa listahan. Kilala pa naman ng Filipino sa hilig mag-post ng selfie at pagkain sa Facebook at sa Instagram. Mabagal talaga eh. Pag may chance talaga mabagal talaga. Papatayin ko na lang. Mas madalas naman yung mabilis kaysa sa mabagal. Sa isang pahayag, sinabi ng PLDT Smart na nakaayon sa pamahalaan ang kagustuhan nilang mapabuti ang telecom services. At may programa pa raw na magpapaganda sa internet service ng kumpanya. Ang Globe Telecom naman, sinusuportahan daw ang panawagan para sa mas mabilis na internet. Kaya ang pagtatayo daw ng kinakailangang infrastruktura para gawing accessible ang internet sa mobile o wireline ang kanilang prioridad. Layunin rin daw ng National Telecommunications Commission o NTC na matapos na sa third quarter ng taon ang National Broadband Project. Sa gitna naman nito, kahapon ay pinirmahan ni Pangulong Aquino ang batas na lilikha sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Sa pagbuo ng bagong ahensya, i-abolish naman ang mga Communications and Technology Office na nasa ilalim ng Department of Transportation and Communications. Ililipat na sa bagong DICT ang mga gawain nito. Kaya ang dating DOTC, tatawagin na lang na Department of Transportation. Ilan sa mga tungkulin ng DICT ang pagbibigay ng libreng internet service sa mga opisina ng gobyerno at mga pampublikong lugar, pati na ang pagprotekta sa karapatan ng lahat kaugnay sa information and communications technology. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras.